Po, isang magandang gabi po sa lahat mga kabarangay. Pinirmahan na nga po ng Pangulo ang Term Setting Bill, Republic Act number 1223221, mga kabarangay. At ang mga provision po na napapaloob dito. Pag-usapan po natin. At siyempre po, ang aking taus-puso pasasalamat po sa lahat na nakasubscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe na pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yes po, malayo po doon po sa sinasabi ni John Vic Remulla, ang ating DILG Secretary at COMELEC Chairman Erwin Garcia na 2 terms 4 years. Ang nabasa po natin dito po sa provision dito sa napirmahan nga na term setting bill, 3 years po. 3 years. 3 years. At ang napapaloob po dito po sa naaprubahan na term setting bill na ito ay 3 terms po. 3 terms 4 years. Hindi na po pwedeng humabol. Hindi po pwedeng humabol same position yung 3-termer na po sa kasalukuyan na nakaupo. So maliwanag po mga kabarangay na hindi po natin alam bakit iba po yung pinapalabas na mga termino o terms. Ito samantalang ito po yung ito po yung mga nakasulat po doon po sa binasa ni Madam Amy nang ito po ay aprobahan sa Bicameral Conference Committee. So ayan po at marami na sigurado ang matutuwa, lalong-lalo na po yung talagang gustong ma-postpone ang halalan, mga kabarangay. Siyempre dahil napirmahan na po yan at malapit nang maging ganap na batas, siya na po ngayon ang iiral. Yes po, siya na ang iiral ngayon. Nakatakda na po ang halalan sa November 2. November 2, 2026. Pansamantala po ay wala na muna itong Supreme Court ruling. Nandyan na po kasi yan, pinirmahan na po ng ating Pangulo. Ayaw ko po sana talaga na maging talagang kontrabida, mga kabarangay. Kaya lang, siyempre content creator po tayo. Kailangan kung ano po yung naiisip natin tama, kailangan gawin natin at sabihin natin. Nasa Section 7 po, sinasabi po sa Section 7 ng Ratified Bill. Ganito po mga kabarangay, hindi po ako abogado, pero bahala na po kung ano yung magiging o ano ang ibig pong sabihin nito. Ano po? Doon po sa number 7, sinasabi po na anuman ang ideklara na unconstitutional sa mga nabanggit doon, anuman ang ideklara na unconstitutional sa mga nabanggit doon, yung mga hindi po apektado or hindi po deklaradong unconstitutional ay maaring ipagpatuloy. Mga kabarangay, isip-isip po, kayo po ang mag-isip kung ano po ang ibig sabihin yan. Mga kabarangay, ang napag-usapan po sa LEDAC, 4 years, 3 terms. 4 years, 3 terms. Ang halalan, December 1, 2025. Paano po kung ideklara ng Korte Suprema na ang petsa po na November 2, 2026 ay unconstitutional at ang mga natitira ay pwede or hindi lumabag sa konstitusyon? Ano po ang mga hindi lumabag sa konstitusyon kung sakasakali? Yung 3 ay yung 4 years, 3 terms. Tapos yung mga provision doon, yung hindi na pwedeng humabol, yung 3 term na. Ang nakikita or pwedeng makita na unconstitutional nga ay yung nga pong petsa ng halalan na November 2, 2026.
Hindi po kaya pwedeng mangyari? Marami naman magagalit sa akin ito. Hindi po kaya pwedeng mangyari na idideklara nga na unconstitutional yung pag-move or yung petsa ng halalan na November 2, 2026. At sasabihin po, halimbawa, ng Korte Suprema na December 1 yan, 2025. Isip-isip po mga kabarangay. Mga kabarangay, parang yung pinag-usapan po sa LEDAC ay posibleng mangyari. Yes po, may posibilidad po na mangyari yung pinag-usapan sa LEDAC. 4 years, 3 terms, halalan December 1, 2025. So, yan po mga kabarangay. At natapos na po yung paghihintay natin kung pipirma nga o hindi ang Pangulo. Maglalapse into law ba ito o hindi. So, nandyan na po yan. Pinirmahan na po ito ng Pangulo. At kaya po pala na malakas po ang loob ng ating Pangulo na pirmahan ito ay napakaganda po pala ng kanilang ginawa mga kabarangay. Yan nga po sa Section 7. Bagamat hindi po tayo abogado, siyempre po, abogado po ang magpapaliwanag niyan ng malinaw. Sigurado po, meron pong magko-content niyan na mga talagang mga abogado at magpo-focus nga, sigurado sila diyan po sa Section 7. At kung mali man po ang aking pagkakaintindi, inuunahan ko na po kayo na umihingi po ako ng paumanhin kung mali po yung aking pagkaka-interpret dyan mga kabarangay. Tama nga po yung mga bali-balita na talagang pinag-aralan po ng ating Pangulo ang bagay na yan bago siya pumirma. At yan nga po, pinirmahan na nga po niya mga kabarangay. So sa nakita ko po, kahit ideklara po na unconstitutional yung halimbawa po yung petsa na first Monday of November 2026 ay baka hindi na po maging culpable violation for impeachment ito dahil nandiyan naman po sa Section 7 na yung pong hindi maaapektuhan ng batas or hindi po madideklara na unconstitutional ay maaring ipagpatuloy. Kaya sa akin nga po napakiwari. Pasensya na nga po kung ako ay nagkakamali. Ituwid na lamang sana ako ng mga abogado. Ang aking pagkakaintindi po kasi ay maaari nga po na halimbawang ideklara na unconstitutional po yung first Monday ng November 2026 yung halalan ay baka po halimbawang sabihin po ng Korte Suprema na illegal yan, unconstitutional at dapat ay ituloy na ang December 1, 2025. So kapag nagkaganon po, yan nga po, mangyayari na po ang napag-usapan po nila talaga sa LEDAC na 4 years po, 4 years, 3 terms. At syempre, tiyak naman na marami po yung magko-content sa lumabas po na pirmadong bill na yan na Republic Act na nga po. Ibig ko po sabihin ay may Republic Act na nga po. So yan po ay i-journal na mga kabarangay at matapos po yung prescription period po ng pag-aanunsyo dyan o yung journal na sinasabi po. I-aanunsyo yan sa gazette po ng gobyerno at sa mga malalaking pahayagan po sa buong Pilipinas at gayon din po sigurado ibabalita po yan sa mga radio station at mga TV station. Matapos po yan, siya po ay talagang magiging ganap na batas na po. At katulad po ng ating inaasahan, siyempre po dudulog po si Attorney Macalintal sa Supreme Court. At sa nakikita ko nga po kahit hindi po ako abogado dahil po sa nakasaad sa Section 7 ay baka ang questionin na lamang po ng mga magpipetisyon ay yung petsa po ng halalan na first Monday ng November of 2026 mga kabarangay. So medyo nagtaka nga lang po tayo doon po sa mga pinapalabas na 2 terms, 4 years, ganun din po yung pwede daw humabol
or parang back to zero. So ayan na po, at yan na po yung pinaka malinaw talaga na basihan po natin. At wala nang pagtatalunan pa, nandyan na po yan. Muli po, salamat Coiner String.